Ngayon, punta po tayo sa records. Gusto niyo na records, 'di ba? Oh, ano ba ang bintang nila kay BP Sara? Magnanakaw si BP Sara, ay hindi nga magnanakaw, inday lustay. Nilustay ni BP Sara, partikular yung confidential fund, 'di ba? Yan yun, eh, kaya may Mary Grace Piatos, eh. Kaya si Tabingi, dahil wala rin naman kayong paggalang, hindi na rin namin kayo igagalang. Si Tabingi, nagdadala yan ng Piatos doon sa ano ng Mary Grace. Eh, kayong mga taga Mary Grace, okay din kayo 'no? Sumisikat kayo sa pangungutya kay BP Sara. Sana sana gabaan din kayong Mary Grace. Anyways, besides na yan, papakulam na lang natin yung may-ari ng Mary Grace kasi gustong-gusto nilang ginagamit sila, eh, para siraan si BP Sara, eh. Okey. Ano ba talaga yung binibintang nila kay BP Sara? Bakit Inday Lustay? Ninakaw ni BP Sara, nilustay ni BP Sara yung kanyang confidential fund, 'di ba? Wag na magtapatan na tayo. Record ang gusto niyo, eh, record. Okey, babatuhan namin kayo ng record. Magkano ba yung pinag-uusapan nating confidential fund, 'di ba? Sasama natin yung DepEd, eto po ang kabuuang confidential fund ni BP Sara. So ang kabuuan pong confidential fund ni BP Sara ay nagkakahalaga ng to 375 million, hindi, yung total na kasi eto, yung una pong 125 million, plus yung, 737.5 million, ah, po ang kahalaga lahat po, buhat nung nagsama-sama na yung DepEd tsaka OBP. Mayroon lang pong 737.5 million. Okay, walang problema diyan 'no, meron siyang 737 million confidential fund. Okay, palagay niyo ng ninakaw yan ni BP Sara, asan yung bilyon, 'di ba? Asan yung bilyon? Binibintang niyo, eh. Sabi niyo wala raw sasalin. Ang sabi ni BP Sara, ang pera ko, ang kabuuan ng yaman ko 88 million. Okay, sino nagdeklara niyan? Si BP Sara. Ngayon, sa deklarasyon niyo ayon sa record meron kang bilyon. Saan galing yung bilyon? Eh, kung ang lahat po ng, confidential fund ay ninakaw, ibig sabihin wala talaga, hindi talaga totoo na nagbigay si BP Sara ng kahit na anong ni 5 wala siyang binigay. Talagang nilaklak niya lahat, kinuha niya lahat. Siya talaga ang naglustay niyan lahat, binangko niya lahat o kung saan man. Saan magmumula yung bilyon, eh, 737 lang yung 0.5 yung kabuuan ng confidential fund. Saan nagmula yung 6.7? Butal lang yun, eh. Saan yung 6 billion? Eh, ang testimonya ni Trillanes, nakakakuha si BP Sara sa drug lord, ah, oh, may drug lord pa sa sinasabi. Sige, tignan natin yung drug lord. Magkano ba yung sinabi ni Trillanes? Si Trillanes na 'to, Hindi ko sinasabing totoo yung sinasabi ni Trillanes. Eto po record na nanggaling sa totoo. Yung 737.5 billion, million lang po, million, ay totoong record 'to. So, hindi natin madi-dispute 'yan. Ang disputed lang ba diyan, ninakaw ba yan ni BP Sara o hindi? Pagbigyan na natin kayo, magnanakaw na si BP Sara, sige ninakaw niya na yan lahat. O saan pa manggagaling yung bilyon na binibintang niyo? Sabi ni Trillanes nagbibigay daw kasi yung drug lord. So magkano raw yung binigay kay BP Sara? 22.3 million.
So, 22.3 million plus 737, wala pa pong 800 million 'yan. Saan kayo kukuha? Saan kukuha si VP Sara ng bilyon? Eh, ang linaw po ng asset niya. Ang asset niya ay 88 million lang. Ngayon, ay may bilyon siya kasi kaya nga siya hindi umattend, eh. Kasi hindi niya maipaliwanag, lumang tugtugin na 'yan, yung hindi maipaliwanag. Tinodo na nga natin, eh. Ang bintang niyo magnanakaw si VP Sara. Oh, pinanakaw na natin lahat, sige na palagay na natin magnanakaw. Ang kabuuang ninakaw niya 737 million kung lahat ninakaw, walang tinira. Ninakaw niya lahat. Asan galing yung bilyon? Eh, galing sa drug lord, 22 million lang yung sa drug lord, wala pa ring 1 bilyon. Asan galing yung bilyon-bilyon na sinasabi niyo? Eh, sa record ng AMLAC meron, eh. Saang mga bangko 'yan nakadeposito, 'di ba? Alam niyo po ganito 'yan, eh, naalala ko yung kay Erap. Sabi ni Erap, binibintang sa kanya. Sa impeachment ni Erap sinasabi ng nakalimutan ko na kung sino yung nagbintang, kay Erap daw yung Boracay Mansion. Boracay Mansion. Ano sabi ni Erap? Hindi akin 'yan. O 'di hindi kanya. Ngayon, may sinasabi kayong bilyon. Sabi niyo may bilyon si VP Sara, eh. Sabi ni VP Sara hindi kanya 'yan. Oh, paano ngayon 'yan? Sino magpapatunay na kay VP Sara 'yan? Records ang pinag-uusapan. Tokens niyo lang yung milyon. Sabi ng AMLAC meron daw 6.7 billion na transaksyon. Transaksyon yun, eh. Tinatanong niyo, bakit wala sa salin? Eh, pakita niyo muna kung saan saan yung bilyon na yan. Kasi 'pag nagbintang ka, ipapakita mo na may bilyon, 'di ba? Ganito po 'yan. Sabi ni VP Sara 88 million lang yung kanyang assets. Eto po yung bangko niya, oh. Nasa inyo na lahat ng record ni VP Sara, nilalantad niyo nga, eh. Saan po nakalagay yung bilyon ni VP Sara na hindi niya nilagay sa salin? Puwede pong tanggihan ni VP Sara 'yan, sabihin niya, "Hindi akin 'yan." O 'di amin na lang. Opo, inyo na lang. Gano'n lang po 'yun, eh, 'di ba kay Erap sabi niya hindi daw kanya. Ay 'di amin na 'to, hindi nga akin 'yan, eh. Kuha niyo? Kung meron po kayong makitang bilyon at ayaw angkinin ni VP Sara, diin niyo na. Records po ang magpapatunay. Wala naman kayong record. Ang sinasabi niyo lang, bintang, may transaksyon. Ano po ang sabi? Tignan niyo, yan haka-haka lang ni Ridon, ni Tenyo, ni Chua, at lahat ng mga naghaka-haka. Haka-haka niyo lang tsaka nitong mga ah, pahiwatig lang nga yun sa Rappler, hindi nga nila sinasabi na may bilyon, eh. Pero tinanong na ni Tenyo mismo si Taba, si Baboy ng AMLAC. Yung Baboy po sa AMLAC, tinanong na po yan ni Tenyo mismo. Doon mismo. Ang problema sa inyo, pati yung hearing ninyo, gusto niyo lang pakinggan yung gusto niyong pakinggan. Tinanong na yan ni Tenyo, eh. 'Di ba? Sa AMLAC kay Baboy. Oo, baboy ka. Huwag na tayong magkunwarian. 'Pag ganyan ka kataba, ang tawag sa'yo baboy. Ako nga tinatawag na baboy, nasasaktan ba ako? Hindi ako nasasaktan hangga't nakakakita ako ng katulad ni Asidre at saka ng katulad mo. Ang babata niyo pa, eh. Baboy na kasi Bobby putya kino-correct pa ako, hindi naman Bobby pangalan, o Baboy na lang para tuloy-tuloy na lang. Alam niyo po ba kung kinuwenta na po yan ni Tenyo, tinanong, sabi kay Baboy, "Baboy, ibig bang sabihin
si BP Sara ay natirahan kasi ang transaksyon 6.7. Tapos, ay hindi pala 4 billion tapos minenos niya yung winidraw, pumasok. Yung pumasok daw 4 billion. Teka lang, titignan lang natin. Kinakailangan makita ko yun, kung hindi mangangati na naman ako, eh. Tignan lang natin, yun mismong sagutan nila para po marindi yung mga nagsasabi sa record. AMLA kayo ng AMLA, eh. Kailan ba yung nakaraang anong anong petsa yung nagdaan? Impeachment? 22 ba? April 22 ba yung nakaraan? 22. Para makita natin yung 22. Ito malapit na, nasa 22 na ako, eh. Gusto ko lang maiparinig sa inyo yung mga aktuwal na salitaan. Ito po. Ito, bukod po sa record, yung record hindi po yan magsasalita mag-isa. Ito po ang tanong ni Tenyo. Kasi ayon dito sa kwentuhan, sinuri nila yung AMLA, merong 4.4 billion na pumasok, tapos may lumabas na 1.5 billion. Kaya nga po kabuuan 6.7 billion, 'di ba? Ganon. Yun po yun, eh. Kaya po nakuha yung 6.7 billion. May pumasok, tignan nyo mula sa example nila. Pag pumasok yung 4 billion at 1 something billion, i-a-add nila, yun po yung transaction. Okay. Ito po ang tanong ni Tigno. Inuulit ko lang po kasi tinatapatan kami ng record. Tatapatan namin kayo ng record. Sabi ni Tigno, sa hearing to, hindi po sa labas. Lahat po na nagaganap na kwentuhan, sa media na lang yan. At saka sa mga vlogger. Pero yung naganap po dun mismo, tinanong si Baboy, kung imemenos natin yung mga pata mo ay yung 4.4 billion na inflow at 1.5 billion na outflow. Ibig sabihin po na inflow, pumasok, outflow, lumabas. Pumasok, dineposito, outflow, lumabas, winidraw. Mayroon pong 4.4 billion na pumasok at 1.5 billion na lumabas. So roughly, mga 2.9 billion ang natira. Sabi ni Tenyo to, tama po bang sabihin na dahil mas malaki yung pumasok kaysa lumabas, merong at least 2.9 billion na nanatili pa sa account? Pwede po bang ganun ang interpretasyon? Yan. Kasi bakit tinatanong yan ni Tenyo? Para palabasin niya na meron dapat 2.9 billion na dinideklara si BP Sara sa kanyang salin. Yun po yun, eh. Ano po ang sagot ni Baboy? Okay. Sabi ni Buenaventura, maaari po. So, maaaring matirahan si BP Sara ng 2.9 billion. Okay. Dugtong natin. So, maaari rin pong hindi. So, maaari pong may matira kay BP Sara, maaari rin pong walang matira kay BP Sara sa bangko niya, kay BP Sara at saka
kay Manscarpio na lang kasi kay Manscarpio 'to, eh. Maaari pong matirhan ng 2.9 billion si Manscarpio sa bangko niya, maaari rin pong hindi. Siyempre nagulat sila, "Paano nangyari yun?" Oh, 'di sabi niya, maaari po yun kasi yun pong reports sa AMLAC, yun po yung para sa higit ₱500,000 lamang. Okay, so kung below po yun, maaari pong nagta-transact sila pero wala po yun sa AMLAC record, pero maaari din po na tama yung sabi niyo. So ibig sabihin halimbawa nagpasuweldo si Manscarpio sa 10 empleyado niya sa isang kumpanya, nag-withdraw siya ng pasweldo, 30,000 bawat isa, 300,000. So nagpasuweldo siya ng 300,000, naglabas siya ng pera, pero hindi pumasok yun sa AMLAC kasi ang pumapasok lang sa AMLAC, transaksyon na 500,000 or mahigit. Nakukuha po niyo? Kaya ang sagot ni Buenaventura ng AMLAC, maaari pong meron silang natiran sila ng bilyon sa bank account, pero maaari din pong walang natira. Ngayon, tatanggalin niyo ba yung binoto ng tao dahil sa sagot na maaaring meron, maaaring wala? Records po 'yan. Hindi lang po tokes ng mga vlogger 'yan. Kaya ang tuntungan po nitong 6.7 billion na sinasabi ngayon ng Rappler, ang tuntungan po niyan ay tuntungan ng mga manlilinlang. Nililinlang nila yung tao, 6.7 ang transaksyon, bakit wala sa salin? Natural, hindi naman nila pera yan, eh. Transaksyon lang yan. Ang dami na po nagpaliwanag. Lahat po ng mga abogado na gustong maglinaw, pinaliwanag po nila. Kahit po hindi natin mga kakampi, kahit po si Erice na dilawan, na ang gustong maging presidente ay si Mar Rojas, pinaliwanag niya na po yan katulad ng pagpapaliwanag ko. Kahit po si Chico, kahit po sinong ano, mga abogado, nagpapaliwanag po. Pareho yung paliwanag namin. Ang transaksyon ay hindi equivalent ng bank account ng mga pera mo sa bangko. Pero yan po ang dala-dala nila. Yan daw yung nuclear weapon nila. Nuclear bomb po yan kung bobo yung mga tao. Eh, hindi na po bobo yung mga tao, eh. Kaya nga maraming Duterte supporters, eh. Kasi ang ginagawa ninyo para yung mga tao linlangin sila, bobohin sila, kahit alam nyo ang totoo. Walang bilyon sa bank account nila BP Sara. Tama ba yung salin? Tama. Ngayon kung sasabihin niyo na may bilyon sila, asaan? Eh, hindi nga tinatanggi ni BP Sara, eh. Ha? 'Pag sinabihan niyo ba ako, eto totohanan lang tayo, wala munang yabangan. 'Pag sinabihan niyo ba ako ng pogi at hindi ko tinanggi, pogi talaga ako? Putang ina katwiran yan, ngayon lang ako nakarinig. Hindi ko tinanggi, sinabihan niyo, "Ang gwapo mo naman Badong." Hindi ako tumanggi. Ibig sabihin gwapo na ako? Sa kapal ng pagmumukha ko dapat artista ako ngayon kung gwapo ako. Hindi po pupuwedeng logic yun na hindi tinatanggi ng mga Duterte na may bilyon sila. Hindi lang kayo pinapansin, iba yung hindi tinatanggi sa hindi kayo pinapansin. 'Pag hindi mo tinanggi, tama na yung akusasyon. Puwede ka namang hindi lang pinapansin, eh. Halimbawa may dumaan, "Miss may gusto ka sa'kin 'no?" Hindi ako pinansin, dire-diretso lang. Kaya ako hindi pinansin, nanginginig na. Puta may manyak, kinakailangan makalayo na ako rito. Ang kahulugan ko nun na hindi ako pinansin, hindi niya ako pinansin. May gusto talaga siya sa'kin, hindi niya tinanggi. Ganyan po yung katwiran nila, eh.
Pinagbibintangan namin sila na may bilyon. Asan yung bintang niyo? Wala nga kayong binibintang, eh. Pinahihiwatig niyo lang. Ganito ang bintang nila, eh, oh. Sara Duterte 6.7 bank transaction don't match her salin declaration. Talagang hindi magma-match yan. Yung isa transaction, yung isa salin, eh. Yung isa transaction, yung isa asset. Paano magma-match yung transaction at asset? Hindi naman bank transaction ang nilalagay sa salin. Ang salin po, asset ang nilalagay diyan, hindi po bank transaction. Oh. Kaya ano yung binibintang niyo talaga kay VP Sara? Hindi niya dineklara yung bank transaction na bilyon? Natural. Hindi rin naman niya dineklara sa salin kung ano-ano yung mga napanood niyang sine sa nakaraang taon. Bakit bakit mo naman idedeklara yun, Badong? Yun nga po ang tanong, bakit mo idedeklara yung bank transaction? Hindi rin naman nilagay sa salin ni VP Sara kung saan-saan lugar siya nagpunta. Bakit mo naman ilalagay ang Badong? Eh, hindi naman yun nga po yun, eh. Wala naman po nakalagay na bank transaction sa salin. Kaya po itong mga ginagawa nila na 'to, tuloy-tuloy po na panlilinlang, 'di ba? Okey. Nilagay ba ni VP Sara sa salin niya kung ilan ilan yung mga taong napuntahan niya? Hindi po, kasi hindi naman dapat nilalagay yun sa salin. Gano'n din po yung bank transaction, hindi po dapat nilalagay yan sa salin. Pero kung pagbibintangan niyo si VP Sara na meron siyang bilyon na pera sa bangko, asan yung bangko na yun? Saan niya kinuha yun? Kayo nagbibintang, eh. Papatunayan niyo ngayon na meron siyang bilyon. Papakita niyo yung bank account na may bilyon siya. Eh, kung wala naman siyang bilyon na bank account, wala rin siyang mansion. Halimbawa sabihin niyo may bilyon si VP Sara, hindi niya dineklara. Katunayan, kanya 'tong tatlong mansyon na magkakatabi dito sa Forbes Park. Ayun po ang kaso. Hindi niya dineklara, may mansyon pala siya sa Forbes Park. Yun po yung hindi pagdedeklara ng tamang asset. Eh, wala naman kayong binibintang, eh. Wala naman kayong binibintang na pag-aari ni VP Sara, eh. Pera-pera. Eh, 'di ba nga involved nga, nagbibigay nga yung drug lord. Si Trillanes na nga nagsabi ang binigay ng drug lord 22 million. Hindi po umabot ng 100 million, eh. Bilyon yung sinasabi niyo. Eh, kaya may bilyon nga dahil may negosyo sila. See? Sa negosyo pala yung bilyon. Kung negosyo yung bilyon, 'di legal yan. Wala kayong illegal na binibintang kay VP Sara. Ang gusto niyo siya matanggal siya sa botohan. Botohan lang naman yan, eh, yang, impeachment. At yung way ni Corona, salin ang pinupuntirya niyo. Teka nga pala, nasaan na si Madriaga? 'Di ba siya ang pangunahin yung testigo? Bakit hindi niyo na po binabanggit si Madriaga? Alam ko kung bakit. Kasi unang salang pa lang ni Madriaga, napatunayan na nagsisinungaling siya sa 8 pagkakataon. Hindi niyo na siya sinalang kasi madadagdagan pa yung kasinungalingan. Na-prove niyo ba na si Madriaga ay hindi nagsisinungaling? Hindi. Okey.